your beloved Boss Mike Cervera. Wait lang. Yung mga naniniwala dyan, kay Sara Duterte, abay, mga tatanga-tanga, gusto pa rin daw nila si Sara. Kasi nga daw mga kababayan, oo, basta gusto lang nila si Sara. Ganon. Ano, yun lang, yung gusto nila, wala nang iba. Gusto namin si Sara, ganon, example ng taga-suporta, eto. Baka kami napipisil na po. Tingnan nyo si Kuya, nanlalaki pa yung mata, ha? Kuya, sige, tanong lang, Tanungin mo nga si Kuya, game. Kuya, tanong! Sir, for 2028, baka kami napipisil na po kayo sa kanilang dalawa. Sara? Sara, ano pong dahilan, sir? Wala lang, basta Sara lang. Sir, another question lang. Sa mga nagawa ni VP Sara, ano yung pinaka nagustuhan niyo po? Hindi ko alam. Basta gusto ko lang din, ugali. Okay, sir, last question na. Sa impeachment po ba ni VP Sara, pabor po ba kayo? Hindi. Sara ako eh. Sige, sir, yun lang naman po yung tanong. Kita nyo kung gaano kahihina mga ulo nito, mga kababayan, ano? Di ba? Nakita nyo? Sa mga pangangatwiran, mga kababayan, wala talagang laman yung mga ulo nila. Kaya alam nyo, etong mga nangyayari ngayon na ginagawa nila, karamihan ang nauuto yung mga bobo talaga eh. Oo. Mayroon po silang program eh. Meron silang sistema. Mukhang meron po silang makinarya na bumubuhos talaga ng malaking pera para sa mga troll farm, para sa mga vloggers nila, para sa mga mga kakampi nilang nasa media, para ho talaga ito'y planadong-planado na paikutin ng mga ulo ng mga taong bayan eh. Oo. Kita nyo, ang akala tuloy nila, marami, ang naniniwala, dito natin basihan. Kung totoo, kung totoo, na talagang marami sila. I-analyze natin maigi ito, Kasi sabi nila, mataas daw ang survey. Number 1 daw si Sara. Ng tubig ng China ang Wait yan. Mamaya pa yan, kuya. pagkulo ng impeachment trial kay VP Sara Duterte. Majority ng mga Pilipino nagsasabing dapat humarap ang bise sa gumugulong na paglitis laban po sa kanya. So ngayon, mga kababayan, nasabi rito, majority daw ng mga Pilipino ay dapat daw ay sagutin, harapin ni Sara Duterte itong impeachment complaint o impeachment trial na inaakusahan ng marami hong kasalanan. Sige, tignan natin to Kasi alam nyo, katulad nung sagot ni Kuya, kung DDS ka, syempre ayaw mo ng impeachment, di ba? Kung DDS ka. Ganun ho yung ganun ho kagad yung mindset nila. Hindi kami payag dyan sa impeachment trial. DDS kami DDS kami kaya wala dapat impeachment. Parang ganon, mga kababayan. Pakinggan ho natin. Kasi yan sa latest survey ng social weather stations na nagsasabi ring dumami ang mga Pinoy na aware o alam ang issue o balita tungkol sa impeachment case ni VP Sara. Sa survey nitong Hunyo, 70% ng mga tinanong sa survey ang naniniwalang kailangang harapin ng bise ang impeachment trial para masagot ang mga paratang laban sa kanya. Nakita nyo? Sige nga, ikumpara nyo ngayon sa survey nila. Yung trust rating daw ni Sara. Mga kababayan, dito makikita nyo 67% agree, payag na dapat dumalo siya sa impeachment trial. Ay hindi na ho ito tatama eh. Hindi na ho magtutugma doon sa nilalabas nung ibang mga survey company na nangunguna daw si Sara sa impeachment ay sa survey. Nakuha nyo? Alam ko namang matatalino kayo eh. I-connecta nyo mga kababayan ko. Kasi, mga kababayan, kung totoo yung survey na mataas siya, sa gusto ng tao na maging presidente itong lukalukang to, itong lukalukang bobo na hindi marunong mag-laptop,
Sana, ganun din dito. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang mga DDS naniniwala kay Sara ay ayaw na magkaroon ng impeachment. Bakit ngayon? Eto ho. Nung Marso ito sinagawa. Ilang buwan na yung nakakaraan bakit ngayon mga kababayan ay tila ang taas-taas ng porsyento na maraming mga Pilipino ngayon ang gusto dumalo si Sara Duterte, magpaliwanag, ipagtanggol yung kanya sarili sa impeachment trial. Sige nga ho. Bakit? Ulitin ko. Ang mga DDS sarado mga utak niyan. Katulad nito. Ito, Sir, last question na. Sa impeachment po ba ni VP Sara, pabor po ba kayo? Hindi. Sara ko eh. Sige, sir. Mga kababayan ko, ano ang sabi? Hindi ako pabor sa tanong na pabor ba kayo sa impeachment trial ni Sara Duterte? Hindi. Sara ako eh. So, ganon. Bakit dito mga kababayan? Ito 67. Bakit dito? Lalo pang tumaas ang mga may gusto sa impeachment trial na umuusad at sinasagawa ngayon. Bakit mas gusto nila? Gayong kung totoo yung survey na malakas si Sara, sana makikita natin magre-reflect din dito. 'Di ba? Magre-reflect din dito dapat sa agree. Agree, ibig sabihin, agree sila sa gumugulong na impeachment trial. Disagree, 19%, ito yung mga DDS na boploks. Na yung mga undecided, mga kababayan, yung walang mga pake, mas inuuna yung paghahanap buhay, mas inuuna yung pagtatrabaho para sa kanilang mga pamilya. Tama, mga kababayan? Dito nyo makikita, mga kababayan, na ang laki ng porsyento yung gusto, agree, sang-ayon, payag sa impeachment trial. Akala ko ba marami ang mga Pilipino na gusto si Sara maging presidente. Bakit ganon? Diba? Kaya sabi rito 9%, 19% na lang sila. Mukhang yun ang totoong bilang. Mukhang yun talaga yung totoo kung hindi nila minamanipula yung pong mga survey na nilalabas nila. Di ba? Tuloy. % noong Marso, 74% naman ang kasabing alam na nila ang tungkol sa impeachment bago pa sila tanungin para sa survey. Malaki ang itinulon niyan mula sa 43% noong Marso. Wala pang pahayag ang kampo ni VP. Ang laki ng tinalon daw mga kababayan ng mga gusto si Sara Duterte umarap sa impeachment at sumagot sa mga katanungan. Paano ngayon yan? Kapag hindi nasunod yun, yung mga tao, iisipin, baka nga totoong magnanakaw tong hayop na to. Baka totoo yung sinasabi ni Mike Cervera na walang ginagawa ito kundi magpalamig pepe lang, ano? Baka gano'n, ano? Mukhang tumatama na tayo. Na pinaniniwalaan ng tao si Sara Duterte takot humarap sa impeachment trial, ang gusto ay magpabebe at magpalamig pepe. Ayan pakinggan nyo. VP Sara sa survey, magugunitang umalis ng bansa ang bise para sa ilang engagement sa Qatar, UK at sa the Netherlands. Kita nyo? Kulang pa, may Germany pa yan, ating. Pasyal-pasyal nga lang ito Walang ginagawa itong kinang-inan to
Ang ginagastos, pera ng taong bayan, hayop na yan. Nakakasyam na araw na ang impeachment trial. Magpapatuloy ito sa susunod na Miyerkules pagkatapos ng State of the Nation address ng Pangulo. Una nang sinabi ng kanyang kampo na kaharap si VP Sara sa trial kung kinakailangan. Lalo't legal Yan. strategy raw ang pagharap sa trial. Puro lang ganun, haharap kung kinakailangan. Tanga! Kailangan ka na talaga dyan nung una pa lang. Para matapos na, ikaw na yung umupo. Umupo ka na, Sara, para matapos na dahil gumagasta ang Senado dahil dyan sa impeachment trial na yan, hayop ka. Ang laki ng ginagastos nila. Di ba? Di ba mga kababayan? Milyon-milyon, daang milyon ang ginagastos dyan na imbis na maraming tao ang nabigyan o natulungan ng pondo na ginagastos dyan sa impeachment trial mong hayop ka. Di ka ba naaawa talaga sa mga Pilipino? Kayong mga Duterte, mga hayop kayo? Wala kayong awa, ano? Basta ang mahalaga yung pampalamig pepe lang, ano? Di ba, no, mga kababayan? Pampalamig lang pepe ang mahalaga. Tuloy. Pero habang nasa ibang bansa si VP Sara, hiniling niya mismo sa impeachment court na sagutin ito ang gasto sa catering ng kanyang defense team. Sa sulat ng Vice kay Senate President Kita nyo mga kababayan ko, ano? Ganun, no? Namamasyal ako rito. Wala kayong pake, no? Basta gusto kong mamasyal, mga potang ina nyo. Madam BP. Ayun na. May tumawag. Wait lang. Sakto. Hello. Oo. Hindi pwedeng i-public yan. Sige, game. Hindi nila naririnig. Ha? Ano? Sige. Ano ba yan? Pinuri-puri ko pa namang hayop na yan. Bakit ganun? Pinuri-puri na nga natin. Nagpasalamat na nga tayo sa mga... Nako, ewan ko. Sige. Sige. Pagkatapos ko ng, ng live, tirahin natin. Patuwarin mo. Patuwarin mo. Ganun, ha? Sige, okay. Thank you, So, yun, mga kababayan, alam nyo, kita nyo, no, talagang nakamonitor pa rin tayo sa nangyayari kay Mima. Medyo may konting problema, no? Pero siguro, siyempre, maaayos naman natin yan. Anyways, mga kababayan ko, ano masasabi nyo kay Sara Duterte napakahayop na yan? Habang nasa ibang bansa, gaganong-ganon. Madam, wala kaming pang-cater dito. Sino bang sasagot? Pasagot nyo sa Senado, wag sa OBP, ha? Yung pondo doon, nadugas ko ng lahat. Nandito na ako ngayon sa Netherlands. Nandito na ako pala sa UK. Dito ako magpapalamig ng pepe. Wala kayong paking lahat. Wala akong pakialam sa inyong mga Pilipino, hayop kayo. Hinalal nyo ako Tapos ngayon magrereklamo kayo. Wala kayong pake. Basta kailangan mag-travel ako. Magluluspay ako ng pera ng taong bayan dahil yan yung binigay nyo. Kaya kailangan maging masaya ako, mga hayop kayo. Ganun, mga kababayan. Di ba? Katwiran ni Sara, wala tayong pake. Bakit? Hinalal nyo Tapos na. Nahalal nyo na. Wag nyo siyang paghanapan. Ang mahalaga sa kanya, yung sarili niya lang. Ang mahalaga sa kanya, masaya. Yung kanyang katawan. Kayo, mga Pilipino, wala kayo sa kanya. Wala siyang pake. Mamatay kayo sa gutom, sabi nga ni Duterte. Wala silang pake. Magwaldas ng pera, wala kayong pake. Hindi humarap sa impeachment trial, wala kayong pake.
Oh. Nakawin niya lahat ng pondo. Ha? Pati confidential fund niya, wala kayong pake. Wala kayong pake. Anong pake nyo? Hinalal nyo eh. Tapos ngayon magre-reklamo kayo? Yun, mga kababayan. Di ba? Maliwanag ano? Oh, tuloy. Sherwin Gatchalian noong July 7, ni-request ni VP Sara na lahat ng pagkain at inumin ng depensa at ng kanyang staff ay eksklusibong ihain sa kanilang holding room. Kita nyo mga kababayan, talagang nag-utos pamputang inang si Sara Duterte nyo, no? Ha? Kailangan din daw na eksklusibong manggaling at ihain ito ng mapipiling caterer ng OVP. At ang mga gastos dito ay pinasasagot niya sa Senado. Paliwanag ng bise ang kanyang mga Kapal! hiling upang Ang kapal talaga mga kababayan, ano? Ha? Ang kapal talaga. Pinasasagot pa sa OVP. Di ba? Grabe talaga mga kababayan. Ewan ko ba? Bakit ba talaga nagpapadala yung mga utu-utong mga mangmang na wala namang alam? tiyak ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang defense team at staff. Dumistansya naman ang defense team ng matanong tungkol sa hinihiling na catering arrangement na Ang inang yan, kayong mga abogado kayo naman ni Sara, mahiya naman kayo. Kahit na isalsal sa inyo ni Sara yan, dapat, por delikadesa na lang, kayong mga abogado ni Sara. Makakapal din ang mukha nyo no? Oh. Kami nga, siya karinderya lang kumakain. Di po ba? Tapos ngayon pa-cater pa kayo. Oh. Di ba? Nandiyan dyan kayo, mga inupahan kayo ni Sara na ipagtanggol siya. O edi lumabas kayo, kumain kayo doon sa karinderya. Kami nga, nagkakarinderya lang Di ba? Patay gutom sila, ganon? Oh. Di ba? Tulungan mo homeless daw sa Davao. Hindi talaga ni Sara Duterte, mga kababayan, ewan ko ba? ito ni VP Sara. Ito ang pahayag ng tagapagsalita nilang si Attorney Michael Poa. The defense team has no participation in that letter. So baka best directed to the Office of the Vice President. Kasi Wala naman daw silang alam. O edi magkaroon na kayo ng delikadesa. O sabihin mo, nahihiya nga kami. Hindi namin alam yung request ni Sara. Ganon. Si Senator Kita nyo, walang alam daw yun. Pero sana, di ba, okay lang ho kami. Kung ako ho yun, kung ako yung abogadong kirat ni Sara, no? Kung ako lang ho yung abogadong kirat ni Sara, sasabihin ko, wag na ho tayong wag na ho nyo kaming intindihin at kami naman pwede naman kaming magpa-deliver na lang kung saan dyan sa labas na may makakain na pretong isda, di ba? At isdang daing, gulay, na laswa, nasing laswa ni Sara, ganun. Di ba? Pwede naman ganun Pwede naman kaming pwede naman kaming umorder ng laswa. Alam niyo yung laswa? Sing laswa ni Sara? At pwede naman sa amin yung mga daing na isda, pretong isda dyan sa may mas masarap pa yun magkano yun? Sa halagang wala pang 100 piso, 50 pesos, may pagkain na sila. Di ba? Yun. Makakapal ang mukha Hindi man lang sabihin yung ganun kung ako ho yun, sasabihin ko. Wag na ho kayo mag-aksaya ng panahon at salapi. Meron naman kaming budget ni Sara Duterte. Sinasahuran naman kami ng tama. Kaya okay na kami. Papadeliver na lang kami. Di ba? Ganon. Paksiw na buday. Ganon. Tanginan nyo. Erwin Tulfo, kinumpirma na tinalakay ng Senado ang request ng bise sa isang caucus. Si Senate President Gatchalian sinabing hindi pa niya nasasagot ang request ng bise, pero anya, walang budget ang Senado para dito. Itong magkasunod na pahayag ng dalawang senador.
Ba't natin sasagutin, di ba? How do we explain that? Saan natin kukunin yung bayad sa pagkain tapos sila pa mamimili sa catering? Hindi ko pa nasasagot. Kakapal, no, mga kababayan? Kakapal talaga. Ewan ko ba? Kapal ng mukha. Dahil fina-finalize pa namin lahat itong arrangements. Anong naman ang no yet, sir? Anong naman ang no yet? O it's a no already? We cannot afford it, in short. Banat naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, tila mas concerned pa ang bise sa catering kesa sa paglilitis. Tanong pa ng kongresista, bloodbath pa talaga ang gusto o baka naman birthday party? Para naman sa House Prosecution Panel, walang obligasyon ang Senado na bayaran ng pagkain ng Defense of Prosecution. May budget naman ng OVP at ang Kamara para dito. Ito ang sinabi ng prosekusyon. I find it highly improper kasi Tignan nyo pa. Putik kayo, ginugutom nyo ako ha. Hindi pa ako nag-aagahan. Hindi pa ako nanananghalian. Grabe naman kayo yan. Oo, yung mga... mga kababayan, di ba? Ako ho kasi, okay na ho ako eh. Sa pritong galunggong, may talbos ng kamote, mayroong hiniwang laso na, at saka ng kamatis, mga kababayan. Masaya na ako doon. Tapos magkakamay ako. Tapos kamatan ko yung kanin kasama ng hinimay na pritong galunggong, sasawsaw ko sa toyo kalamansi sili o kaya naman bagoong kalamansi at sili, di ba? Yun ang masasarap. Putik na yan, kamay ka na, ganon. Kaya nyo ba yon? Pinanganak tayong mahirap eh. Hindi naman tayo pinanganak na katulad ni Buday na pinalaki sa nakaw eh. Di ba, mga kababayan? Mahirap yung ganon. Tignan nyo, ang ugali. Kapag pinalaki ka sa nakaw, ayan ang resulta. Di ba? Kaya Evangeline Camelosa, pag pumunta kami ng Hong Kong, alam mo na yung ihanda mo, ayaw namin ng mga dati. Ay, hindi kami mahilig doon. Magprito kayo ng mga isda. Tapos toyo kalamansi sili, sausawan. Mayroong nilagang okra, tarong. Yung mga ganon. Talbos ng ampalaya, talbos ng kamote. Yun yung pagkain na alam ko, mga kababayan. Ulam ko ngayon, nang inggit pa. Nang inggit pa to si Antonio Castillo. Nagugutom tuloy ako, mga kababayan. Ganon, ewan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.